Alright, so ang ating pong magiging pag-aaral ngayong umagang ito, ang ating pong masarap na almusal ay ang mensaheng pinamagatan ko pong Seek the Law of the Lord. Seek the Law of the Lord. Ang ating pong teksto ay ang Ezra chapter 7 and verse number 10. Ezra chapter 7 and verse number 10. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgments. Again, ang sabi po ng talata, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord, and to do it, and to teach in Israel statutes and judgment. So pagpalain po at basbasan ng Diyos ang pagbasa po natin ng kanyang salita. At ngayon po sa ating pong magiging pag-aaral, gusto ko pong bigyang pansin po natin ang sulat na ito ng banal na kasulatan patungkol po kay Ezra. Okay? So, by the way, siguro po magandang magkaroon tayo ng idea patungkol po kay Ezra. Siya po ay masasabi nating lingkod na ginamit po ng Panginoon. At ang pinaka-background po, kung titingnan po natin, si Ezra po ay masasabi nating ginamit ng Panginoon sa kanyang bayan para sa mahalagang misyon. At ito po ay ang restoration, spiritual restoration po ng bayan po ng Panginoon. At dito po sa ating magiging pagtalakay, actually po, we can already have an outline sa pinaka-versikulo po natin. Makikita po natin dito, the preparation of Ezra, the pursuit of Ezra, the practice of Ezra, and the proclamation of Ezra. Tingnan niyo po ang sabi, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. So nandito yung preparation, nandito yung kanyang pursuit to seek the law of the Lord, yung practice to do it, and to teach in Israel statutes and judgment. Yun po yung proclamation. So pwede na nating hatiin, ang talatang ito sa ganung idea. Now, ito pong si Ezra, siya po ay priest. Okay? Siya po ay scribe. So ang idea po, bilang priest, ang responsibility po niya ay ang mag-lead para sa tinatawag nating worship, okay, and sacrifices. Yan po ang trabaho niya bilang priest, At dahil siya po ay scribe, we can say that he is an expert in the law of Moses. Kumbaga, ito po yung nag-aral at masasabi nating talagang sumulat ng mga katuruan patungkol po sa salita po ng Panginoon. So, it is good this morning that somehow you and I learn from this great man of God. Kumbaga sa kasaysayan, malaking-malaki po ang nagawa niya sa revival po ng bayan ng Panginoon. Malaking-malaki po ang naitulong niya sa restoration ng kanila pong worship life, spiritual life, renewal. Napakalaking blessing po niyan. Kung titingnan po natin sa usapan ng pangunguna po nito pong si Ezra. So, yan po mga kapatid, ang ilang bagay na gusto nating maintindihan ng lahat. Masasabi po natin na siya po ay ginamit ng Panginoon para po sa revival ng bayan po ng Panginoon sa kanila pong kaayusan ng tinatawag natin pagsamba. Sa buhay po natin sa Diyos, it is very important to make sure na talagang maayos po ang ating buhay pagsamba. Napakahalaga po niyan. Well, for me, more than doon sa pagtatayo at pag-rebuild ng maraming bagay, it is really great and wonderful na tayo po ay magkaroon ng revival sa aspeto ng spiritual nating buhay. Kaya ngayon po, mas maganda na sa ating pong magiging pag-aaral na ito, sa ating magiging pakikinig na ito, magbigay pansin po tayo sa mga bagay na ipinakita po ng Panginoon sa inyong lingkod na alam ko pong mahalaga na maunawaan po natin. So again, ang ating pong ginawang title sa message na ito, ini-highlight ko po yung Seek the Law of the Lord.
Again, ang sabi po ng talata natin, for Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. So, kumbaga, yun po yung pinaka-sentro dito. Yung tinatawag nating pagtuklas. Ano po? To discover. To learn, to know the law of the Lord. At katulad ng binanggit ko po sa inyo about his background, I can say na yan po ang kanyang kasanayan, yan po ang kanyang expertise patungkol po sa kautusan ng ating pong Panginoon. Now, sa usapan ng preparation, makikita natin na ang preparation po niya ay personal, ito po ay purposeful, and masasabi natin na pure. Napakalinis po ng kanyang puso sa pagnanais na kanyang hanapin ang kautusan ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, bago tayo makapanguna sa iba, importante po, bago tayo makapagturo sa iba, in fact, maganda nga po na bago tayo mag-share sa iba, tayo muna, hayaan muna natin na tayo po ay pagpalain ng Diyos, kilusin ng Panginoon, kausapin ng Panginoon, kasi sa totoo lang, if we will study yung kanilang story, makikita nyo po na ang revival, nagmumula po yan sa tinatawag nating puso ng tagapanguna. Ano po? And because of that, masasabi natin that he can reach even the heart of the people. So, makikita nyo na sa puso po niya, malinaw po ang purpose to seek the law of the Lord. Now, it is very important to be reminded, folks, especially every time that we are attending the church, ano po, sa mga services po natin, maganda sana pure ang ating pong intensyon na talagang personal na ang gusto po natin, matuklasan natin, malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. It is good to make sure of our purpose every time na umaattend po tayo sa church. Kaya tayo umaattend, yes, given po yan to worship the Lord, but we cannot deny the fact that one of the most important thing sa ating pong worship ay ang ating pong matutunan, maalaman kung ano po ang salita ng Diyos, kung ano po ang kalooban ng Diyos. Even sa ating pong ministeryong ito, it is good to make sure that your purpose is to really find out and discover the will of God, to learn the truth. Ito pong salita ng Panginoon. So, yan po mga kapatid, ang ilang bagay na gusto kong bigyan po natin ng pansin. Importante po na alam mo na ang purpose mo nasa puso mo, okay? Yun po ang pinaka-lalayon mo na talagang ang maalaman kung ano ang kautusan ng Panginoon. Well, siguro po magandang maunawaan po natin that during the time of the Old Testament, pag binabanggit po yung law of the Lord, di ba? Yan po ay pumapatungkol sa talagang masasabi nating aklat ng kautusan na naisulat po ni Moses. 'Di ba? Halimbawa lang po doon sa ilang mga nababasa natin, okay, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Katulad po nung sinabi pong but his delight is in the law of the Lord. Yung idea po, mga kapatid, na yung pong salita ng Diyos, doon po sa idea ng mga isinulat, kautusan ay pinasulat ng Panginoon kay Moses. But it is not wrong to apply na ang law of the Lord ay po pwedeng sa ating pong treatment ngayon sa salita ng Panginoon. It is good to search the scriptures. It is good to learn the scriptures. It is good to have that desire in your heart, that pure desire in your heart, na talagang lagit-lagi maalaman natin ang patungkol sa salita ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, at sa kautusan ng Panginoon. Kaya naman sa preparation po, mahalaga na ang una, i-prepare natin ang ating sarili, personal, mga kapatid. And make sure of our purpose. At yun po ang tinatawag nating, masasabi nating kadalisayan ng pusong taglay nito pong si Ezra, mga kapatid. Hindi po siya naghahanap ng personal glory, kundi yung divine guidance, mga kapatid. His heart was ready for God's will. You know, ang isa sa problema na ipinakikita po ng Bible ay ang problema na nakikinig pero hindi tagatupad. Okay? So, nag-e-enjoy na makinig, nag-e-enjoy na makaalam,
pero natatapos hanggang doon lang. Kaya nga sabi ko, just try to imagine na ang teksto natin isang talata lamang po. 'Di ba? Pero isang talata lang ito, na sabi ko nga kung hihimayin po natin, mahati po natin sa idea ng kanyang preparation, the pursuit, masasabi natin the practice, and the proclamation. Okay? It is good to learn this morning this very important message na nais iparating ng Panginoon po sa bawat isa po sa atin. Alright? So, tingnan po natin ho. Napakahalaga. Ang ating pong bibigyang pansin ngayon ay ang patungkol sa importansya na sa usapan po ng pagtuklas at pag-alam ng batas, kautusan, kalooban ng Panginoon ay ang pusong handa. Pag kayo po umaattend at hindi po kayo nabe-bless, huwag po tayong magtuturo ng kahit sino at sila ang gagamitin nating dahilan para sabihin natin na hindi tayo napagpala. Maniwala po kayo sa akin na ang talagang importanteng bagay sa usapan ng pagdalo, sa usapan ng pag-aaral, sa usapan ng pakikinig ay ang kahandaan ng ating puso. Sabi ko nga, nililiwanag ko po ito sa marami, na talagang sa totoo lang po, it is really good na talagang before na ihasik natin ang binhi, medyo na-cultivate na po ang lupa. So the same thing is true when it comes to God's Word. It is very important that every time na makikinig ka, na ikasamo, na ihanda mo ang puso mo. Okay? So kaya po sayang ang oras pagka tayo po ay sumamba ng walang handang puso. Sayang po ang lahat ng bagay na inihanda ng Panginoon kung tayo po ay nag-aaral, dumadalo, nakikinig na hindi handa ang puso. Yun nga po ang reason kung bakit sometimes kahit nasa online, nagpapaalala po tayo sa bawat nakikinig na tiyakin nyo pong may focus po tayo sa ating pakikinig. Why? Sapagkat mahalaga po sa atin yung sasabihin ng Panginoon. Importante po sa atin kung ano po ang mensaheng gustong iparating ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, pag Kristiyano ka, ang tiyak dapat na pinakamahalaga sa iyo, isa sa pinakamahalaga sa iyo, Biblia. Ito yung wag mong lalagpas-lagpasan. Ito yung wag mong babaliwalain. Ito po yung aklat na kung saan dapat mong makita na kung wala po ito, imposible ang paglago mo, imposible ang gabay sa buhay mo, sapagkat yan po ang kautusan ng Diyos, yan po ang Biblia, upang tayo po'y turuan, upang tayo po'y gabayan, upang tayo po ay palakasin, mga kapatid. So it is very important to make sure na ang ating puso sa pag-a-approach po natin sa salita ng Diyos, kasado po ang puso natin. Well, for me, yun po ay importanteng binigyang pansin ng talata. For Ezra had prepared his heart. How about you this morning? Diba? Kumbaga, ang hindi pagpapala, ang hindi napagpalang kalagayan natin ay hindi kasalanan ng kahit sino. Sapagkat kung ang puso natin ay handa, kung ang puso po natin laan, mga kapatid, wala pong kaduda-duda na tiyak na pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi rin po maganda na tayo po'y nakinig pero wala po tayong naintindihan. Hindi po maganda na tayo po ay nag-aral ng salita ng Diyos, nakinig ng salita ng Diyos, na hindi natin natuklasan kung ano po ang pangungusap, kung hindi natin naintindihan kung ano po ang pangungusap ng Panginoon. That is the reason why preparation is very important. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, preparation is very important. Opo, yung physical nga lang di po ba? Kailangan ikinakasa natin, inihahanda natin. Sabi ng Panginoon, Moses, okay, kausapin mo yung mga tao, sabihan mo sila, maligo na sila, maglaban na sila, mag-ayos sila, sapagkat bababa ako at makikipag-usap sa kanila. Hindi po ba, yun po ay nagbibigay sa atin ng idea that even God, ang gusto po niya, sa pangungusap niya sa atin, maayos ang ating puso. Handa po tayo, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nagbigay rin lang ng panahon, gawin mo ng makabuluhan ng panahon sa pamagitan ng paghahanda.
sa pangungusap ng ating Panginoon. Again, wag niyong papayagan. Dumating pa nga po ako doon sa punto ng aking buhay na sa aking personal Bible reading and Bible study, ayoko pong aalis doon po sa binasa ko na hindi ko po naintindihan o nakita o naalaman kung ano po ang kalooban at ang kagustuhan ng ating Panginoon. So, preparation is very important. Okay? So, yung purpose, yung pursuit, ano po yung purpose natin? Ano po yung hinahanap natin? Kaya mo inihanda ang puso mo, yun nga po, to seek the law of the Lord. Kumbaga mga kapatid, I remember na nung pong si Samuel ay kinausap ng Panginoon, at first, hindi niya naintindihan na Panginoon ang nakikipag-usap sa kanya. Ang akala po niya, si Eli lang po ang nakikipag-usap sa kanya. Hanggang naintindihan ng masasabi po natin ni Eli na calling ng Panginoon yan kay Samuel. At ang gusto ko pong makita nyo doon, yung tinuro po ni Eli. Because naintindihan po ni Eli na kinakausap ng Panginoon si Samuel. Kaya ang sabi po niya, ganito ang sabihin mo. Pag narinig mo ang tinig niya, mangusap ka, magsalita ka, Panginoon, at nakikinig ang iyong alipin. Okay? So mga kapatid, I want you to consider that. I want you to learn that attitude na talagang dapat tayo po pagkasasamba kapag ka mag-aaral, sana po ang kahandaan natin ganito. Because our pursuit is to discover and to find out the law of the Lord, the will of the Lord, to understand the word of the Lord. So ang dapat maging prayer natin, magsalita ka po Panginoon, nakikinig po ang iyong alipin, nakikinig po ang iyong lingkod. So importante po ito mga kapatid. Kaya nga sabi ko, nung sinabi po nung psalmist, that his delight is in the law of the Lord, yung blessed man, di ba sabi? Blessed is the man. So, yung pong mapalad raw po, sinabi kung hindi sino yung pinakikinggan, sino yung hindi dapat pakinggan, sino yung hindi dapat samahan, sino yung hindi dapat upuan. Tapos niliwanag po, kundi ang kanya kagalakan ay nasa kautusan ng Panginoon. Kaya nga ang sinasabi ko po sa mga mananampalataya, pag tayo po ay tinatamaan ng salita ng Diyos, it is wrong for us to be negative, mga kapatid. Diba? Dapat positive po yun. It means to say that the Holy Spirit is working in our heart, in our lives. Diba? Kapag ka medyo tayo po'y nako-convict, kapag ka tayo nakikinig, kapag ka tayo po tinatamaan, indikasyon po yan na may espiritu po talaga tayo sa puso na bumabagabag po sa atin sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Mga kapatid, it is not right, it is not good na kapag ka nakinig ka, ang gusto mo lang, marinig mo, yung gusto mong pakinggan. Mali po yon. Dapat ang prayer natin, marinig natin yung dapat nating marinig. Yung gusto ng Diyos na sabihin po sa atin. Mga kapatid, don't just read your Bible. Okay? Seek the law of the Lord. Don't just listen to the preaching of the Word of God. Seek the law of the Lord. Don't just attend. Seek the law of the Lord. Don't just read the Bible. Seek the law of the Lord. So dapat may purpose ka. Dapat meron kang hinahanap talaga. So, importante po itong aking pong ibinabahagi po sa inyo. Mga kapatid, nakita natin the preparation. Ito po ay personal, ito po ay purposeful, at ito po ay masasabi nating pure. Diba? So, importante lagi na naiintindihan ito ng mga mananampalataya. And then, binigyan pansin po natin yung kanyang pursuit, yung kanyang nais to seek the law of the Lord. Kaya pag ikaw na-offend, hindi ka doon talaga nakapokus. Doon sa tuklasin mo kung ano ang kautusan, ang kalooban ng Panginoon. Kasi yun nga po ang isang itinuturo natin great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Di po ba? So kaya mga kapatid, mga minamahal, meron po akong nakitang illustration na kadalasan kaya tayo natitisod, kaya tayo na-o-offend, wala tayo sa tamang focus.
Pag uma-attend ka ng church, hindi yung maipipintas ang hahanapin mo. Hindi yung negatibo ang hahanapin mo. Hindi yung mga nakakatisod ang hahanapin mo. Hindi po yung mga ikasasama ng loob ang hahanapin mo. Hindi yung pagkukulang ang hahanapin mo. Pag a-attend ka po ng church, ang hahanapin mo, kalooban ng Diyos. Ang hahanapin mo, kautusan ng Panginoon. Ang hahanapin mo, yung mensahe na nais ng Panginoon na iparating po sa atin. Amen po ba? Para medyo makagraduate na po tayo sa tampo, tisod. Diba? Makagraduate na po tayo sa ganyan, mga kapatid. Mga kapatid, hindi ko sinasabing maging bulag tayo sa mga hindi tama at hindi maganda. Ang sinasabi ko lang po, mag-focus tayo at isentro po natin doon po sa nais ng Diyos na sabihin sa atin sa mensaheng nais iparating ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, mga minamahal, napakagandang pattern. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. Ito po ang maganda. Bakit po siya tumutukla sa kalooban ng Panginoon? Kasi ang dami pong mga mananampalataya hanggang sa narinig lang, hanggang sa nakapakinig lang, hanggang sa na-inform lang. Mga kapatid, hindi dapat natatapos doon. Dapat po, inihanda mo ang puso mo dahil sa talagang gusto mo pong maintindihan at maunawaan at matuklasan ang kalooban ng Panginoon upang gawin po ito, mga kapatid. Diba? For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. Yun ang kulang po sa marami, mga kapatid. It is the application of the Word of God. The application of the message. Sa totoo lang po, mga kapatid, pag kayo dadalo, pag kayo makikinig ng mensahe, para sa akin po, wala nang halos bago pa sa maririnig natin. So, hindi po natin para itanggi ang katotohanan that for sure, marami na po tayong napakinggan na muli, napapakinggan natin. Pero mga kapatid, ang issue, bakit po kaya? Sapagkat ang goal ay hindi lamang po para magkaroon tayo ng kaalaman. Ang goal, mga kapatid, is to find out, to discover the will of God and to do it. Para gawin po natin. Kaya kung noon pa lang naririnig nyo na kautusan ng Panginoon, huwag pababayaan ng pagtitipon, do it! Diba? Do it. Huwag po natin pabayaan ang ating pagtitipon. Kung alam na po natin na talagang sa practice ng giving, ang mga maka-Diyos nagbibigay ng kanilang ikapo, natuklasan natin na hindi lang pala sa panahon nito ni Moses, kundi even prior to the time of Moses, pinapractice na po ng mga godly people ang tithing, ang pagbibigay, ang mga sacrifices, ang mga offerings. So, wag na po kung ano-anong tinig pa pinakikinggan natin, do it. I-apply po natin yan. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, importante po na ito ay ating maging attitude at maging gawi, mga kapatid, na tayo po ay hindi lang basta makikinig, kundi magiging tagatupad ng salita ng Diyos. So again, ang sabi po, be doers of the word and not hearers only, deceiving your own self. So, nakita natin, okay, the practice. Sabi niya, naihanda ko ang puso ko, natuklasin ko anong kautosan ng Diyos at gawin ito. So it means to say that the leadership of Ezra is really great, it is really good, sapagkat siya mismo doer of the word. Mas marami po kayong pinakikinggan, mas marami kayong accountability. Ano pong ibig niyong sabihin, Bishop? Di wag na po kami makinig para walang accountability? Ang unang accountability nga po natin bilang nilikha ng Diyos, tuklasin natin kung anong kalooban ng Diyos. Because in reality, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. It is very hard to understand that some of the people, they are claiming that they are believer, pero nakakalipas araw na wala silang word of God. Diba? Hindi po magiging madali kapag ka po Kristiyano ka, walang salita ng Diyos. Mga kapatid, it is good to hear the Word of God, to hear the preaching of God's Word, to listen to the preaching of God's Word, pero hindi dapat natatapos doon. Hindi po ba? Mga kapatid, mga minamahal,
mahalaga po na ito ay ating ganapin. Ito ay ating gawin. Kaya sa Biblia po, ang totoong pantas daw po, hindi po yung nakinig lang. Ang totoong pantas daw po, yung nakinig at ito po ay kanyang ginawa. Ito po ay kanyang tinupad. So our verse is about the preparation, about the pursuit, about the purpose, about the practice, and it is also about the proclamation. So, naging very useful po si Ezra, mga kapatid, sapagkat ang ginawa ng Panginoon through His leadership is spiritual restoration. Sabi ko nga, ito po yung sa concept natin, revival, spiritual revival. Kaya nga, isang napakaganda na tayo po sa buhay Kristiyano, di ba? Once in a while, medyo nagsusuri din po tayo. We can say that Ezra, he became very instrumental sa bayan ng Panginoon para po sa spiritual restoration and revival. Even renewal, mga kapatid. Yan po ang hayag na makikita po natin sa masasabi po nating pangunguna po ni Ezra. Siya po ay ginamit ng Panginoon. And again, in our text, it is good to learn from him. Diba? Matuto tayo mula po sa kanya. Ang sabi po ng talata, for Ezra had prepared his heart. So sana po, ganun din po tayo. Pag-a-attend tayo, sapagkat si Nida, di ba? Prepared her heart. Sapagkat si Pastor John prepared his heart. So, yung Kristiyano po, they prepared their heart. Sana ganun po tayo na talagang ikinasa natin, inihanda natin ang puso natin, saan natin inihanda? Sa mga negatibong bagay? Sa mga ikahihina? Saan dapat inihanda? Ha? For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord. So sa application natin, dapat inihanda natin lagi ang puso natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Diba? Kaya hindi ito pagandahan ng outline. Hindi po ito yung dahil nakabisa mo ang outline, enough. No. You need to practice it. You need to apply it. Remember, ang scope ng worship, ang scope ng service, remember that? Yung itinuro ko po, mga kapatid, sa ilang mga mensahe po natin, that the scope of worship is before, during, and after. Preparation before, participation during, and practice or application after. Yun po yung kabuuan, kalubusan ng worship. Yung bago ka pumunta, handa ka. Cultivated yung heart mo. Para nang sa ganon, pagka tinrow na po yung seed, makaka-penetrate sa heart mo. It is really hard to apply the Word of God kung di nakapenetrate sa puso. Kaya dapat po nandoon yung deep penetration ng Bible, ng Word of God sa bawat isa sa atin. Yun po ang dahilan natin kung bakit pagka nakikinig tayo, focus po tayo para talaga mag-penetrate sa heart po natin, para mag-sink in sa puso natin. This is not just for religious practice or spiritual ego or something like para lang po masabi natin na tayo'y nakikinig, tayo po ay naka-attend. Mali, hindi dapat ganun kababaw. Dapat ang masasabi po nating takbo ng puso po natin, the reason why we want to discover and to find out the will of God, to learn the Word of God from the Word of God, because we really want to practice it, we really want to apply it. Kumbaga, Lord, turuan mo ko anong dapat kong gawin. Panginoon, ano po ba dapat ginagawa ko bilang Kristiyano? Panginoon, ano po ba dapat ako at anong ginagawa ko bilang Kristiyanong asawang babae, bilang Kristiyanong asawang lalaki, bilang ama ng tahanan, bilang ina ng tahanan, bilang miyembro ng church, bilang mamamayan ng bansa. Dapat tinutuklas natin kung ano po ang kalooban ng Panginoon. Magiging blessing po tayo sa church kapag natuklasan natin kung anong kalooban ng Diyos sa atin bilang miyembro. Magiging blessing tayo sa friendship bilang mga magkakaibigan kung makikita natin sa Word of God ang turo tungkol sa magkakaibigan. Kung ano po ang turo ng Bible para sa pamilya, kung ano po ang turo ng Bible para sa manggagawa, kung ano po ang turo ng Bible para sa isang pastor, kung ano po ang kautusan at kalooban ng Diyos para sa isang tinawag ng Diyos. So, importante po that in all aspect of our lives, let us seek the law of the Lord. Let us seek and find out the will of God, and then be willing, be determined to apply it in our lives. Amen? Kasi sayang Sayang yung effort, sayang ang oras, sayang mga kapatid.
kung tayo po ay nakinig lang at hindi po natin ito tinupad. Pero alam niyo po ang kagandahan kay Ezra? Inuna niya ang sarili niya. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it. Diba? And to teach in Israel statutes and judgment. So mga kapatid, sabi ko nga, bago tayo makapag-lead ng iba, personal muna. Ikaw muna mismo. Bago ka makapag-share ng masasabi po nating talagang katotohanan, katuruan na magiging epektibo ka, ikaw muna. Ikaw ang dapat maging example. Ikaw ang dapat kakitaan, mga kapatid, ng masasabi po nating patotoo ng salita ng Diyos na napapakinggan mo. Kaya, kumbaga, diretsahan na po tayo. Ang isang nakakalungkot na katotohanan ay ang hayag po sa mga tao na dumadalo tayo, hayag sa mga tao na may church tayo, hayag po sa mga tao na nagba-Bible tayo, hayag po sa kanila yan. Pero isang nakakahiyang katotohanan na marami po hindi naniniwala. Di ba? Bakit? Kasi hindi po nakita yung pruweba, hindi nakita yung patotoo. So, the application is very important, mga kapatid. Sa Christian life, it is good na tayo po ay maging doer of the word. That is exactly what the Bible told us. Ang sabi po, for Ezra had prepared his heart. So, preparation. To seek the law of the Lord, pursuit. Di ba? And even purpose. To seek the law of the Lord. And then, practice. And to do it. Yung gawin po ito. And then, the proclamation. Alam niyo po, ang sarap-sarap mag-share ng mga bagay na hindi mo lang nalaman, kundi yung mga bagay na yung naranasan. Sa evaluation po. And then, isipin niyo po itong sasabihin ko. Pagka po kayo ay kinakausap ng isang tao na nag-share ng kanyang kaalaman, okay? Siyempre, natutuwa tayo kasi na-inform tayo eh. Pero alam ko, sasang-ayon po kayo sa akin, na ibang-iba ang impact ng mga tao na nagsishare ng kanilang kaalaman. Di ba? Doon po sa isang tao na talagang ang isinishare yung kanyang kaalaman at kanyang karanasan. Di ba? Mas may weight. Mas meron pong impact. Kapag ang sharing natin hindi lamang knowledge, kundi even experience. Yung pong mga naranasan natin sa Diyos, yung mga ipinaunawa, ipinaalam at ipinaranas ng Panginoon sa atin, mga kapatid, yan po ang mas masarap i-declare. Diba? Kaya nga ang sabi ng Biblia, it is good for us, it is good for me to draw near unto God. Diba? Yun po ang sinasabi, maganda para sa akin na ako ay lumapit sa Panginoon. Diba? To draw near to God. That I may declare all thy works. Importante po na sa buhay po natin, magkaroon tayo ng desire na hindi lang tayo matuto, kundi i-apply natin ang ating natutunan and then proclaim. Diba? Share it. Yun po ang sabi, and to teach in Israel statutes and judgment. Even sa aming mga pastor, ang impact ng aming preaching, given na po yan, that the Word of God is powerful, but let us face the fact and let us admit the fact that sometimes, if you are aware na lihis ang buhay ng nagtuturo, medyo nakaka-apekto rin sa'yo, nakaka-distract din sa'yo, di po ba? So, ganun din. Meron nga pong expression. Anong po yung sinasabi? Look who's talking, di ba? Tingnan mo yung nagsasalita. Ang galing-galing, pa-Biblia pa, di ba? So, yun po, nakakalungkot na katotohanan yan. Minsan, nakakahiyang sabihin natin Kristiyano tayo, kundi rin lang nakikita sa buhay natin na Kristiyano tayo. Nakakahiyang sabihin pastor tayo, kundi po nakikita, yung dapat nakikita sa pastor, ayon sa itinuturo po ng Biblia. So, ngayong umagang ito, pakaisipin po natin, sapagkat ang kalooban ng Panginoon, ihanda mo ang puso mo na hanapin mo ang kanyang kautusan, hanapin mo ang kanyang kalooban, ang kanyang salita, at ito ay gawin mo upang maibahagi mo, upang makapagturo ka sa iba.
Mga kapatid, sa principle of discipleship, ang linaw eh. Di ba? Go ye, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always. Sa personal discipleship, anong sabi ni Apostle Paul? Di ba? And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Kapag ka po may gawa ang Panginoon at may natutunan tayo, masarap na ito po ay ating pong ibahagi. So it is good to somehow develop that attitude that what we have learned from the Word of God, ano man yung naging blessing sa atin, sa karanasan po natin, sa katuruan pong tinanggap natin, ito po ang ating maging proclamation. So I can say that in this Bible sharing, parang binibigyan natin ng punto yung magandang pattern po nito pong si Ezra. Sinentro po natin yung message natin sa ideyang seek the law of the Lord. Pinakita ko po yung idea ng preparation, yung pursuit, yung pong masasabi po nating practice and proclamation. So, yun po ang dapat nakapaloob sa ating pinag-uusapan ngayon. Seek the law of the Lord. Handa dapat ang puso mo sa pagtuklas ng kalooban ng Panginoon. Dapat ito talaga ang gusto mong tuklasin. Dapat gawin mo talaga kung ano po yung natutunan. Amen? And then i-share mo to. Proclaim it. Diba? Tell others about what you have learned and what you have experienced sa Panginoon. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya kung isa-summarize po natin, dahil po sa handang puso nito pong si Ezra, na hanapin ang kautusan ng Panginoon at ito yung kanyang naging practice, ito po yung kanyang in-apply, ito po yung kanyang ginawa, ito po ngayon ang masasabi po natin. Na sa usapang proclamation, sa usapang pattern, mga kapatid, sa usapang purpose, at sa marami pang iba, makikita nyo po that the message of Ezra was scriptural. Kasi ang sabi niya, and to teach in Israel statutes and judgment. Now sa sharing, mga kapatid, ewan ko po ho, medyo ito po'y not to put negative sa isip po ng bawat isa sa atin. Pero pagka naman po nanonood kayo, kahit pasabihin po natin, kasi hindi po issue ito nung pagka-baptist, tama na kaagad yun sasabihin. Mahalagang i-develop pa rin, search the scriptures whether those things were so. Ngayon po, makakakita tayo, makakapanood tayo, may mga nagre-reels po mga kapatid, meron pong mga nagpo-post ng mga masasabi nating ang tawag, preaching, pero hindi na po ang salita ng Diyos ang sentro, yung mga magagandang quotations na po, yung mga nabasa na po sa aklat, yung ang gagandang pakinggan, mga turo po mga kapatid, na dahil po sa, siguro sa technology natin ngayon, tayo, nakita nyo naman, yung pamamaraan natin, hindi po ako talaga nahandoon sa kalagayan na mahusay sa technology, pero ang importante sa akin, yung message na maririnig po ninyo Hindi yung kung gaano kaganda yung, malaking bagay po yun kapag kaya natin pagandahin, lalo na kung nandun tayo sa pagkakataon na mapapaganda po natin. Pero kadalasan natatabunan na po, ang ganda po nung masasabi nating, yung pong, mga gadgets, yung mga gamit, ang ganda ng kuha, ang ganda ng background, tapos masasabi po na talagang kasado ang napakaraming bagay. Pero pag pinakinggan mo, wala kang salita ng Diyos na napakinggan Yung bang mga magagandang pakinggan, dahil mga quotations, mga kung ano-ano pong, dapat medyo particular din po kayo doon. Kasi po, pag nakikinig tayo, hindi po ngayon nakiklaim na tagapagturo, dapat tingnan natin if it is really God's words. Huwag tayong matabunan ng magagandang wordings. Huwag tayong matabunan ng magagandang quotations. Huwag tayong matabunan. Tingnan pa rin po natin kung biblical in nature. Because I can say na ito pong si Ezra, sa usapan ng preparation, makikita nyo po that because he is seeking the law of the Lord in his life, kaya pagka nakita nyo po, di ba? Yung pong idea, nung pong tinatawag po nating pagbabahagi, talagang scriptural. Minsan impress na impress tayo dahil intellectual ang approach, 'di ba? Ang gaganda ng wordings. Pero nasaan yung Bible? Nasaan yung salita ng Diyos? Kaya nga po ang talagang laging prayer ko sa Panginoon.
In fact, nakatutulong din po sa akin ito. Pagka po ako nasa States at ako po'y nagpipreach, malaking tulong po na ang talata po ng Biblia ang masinesentrohan ko po. Medyo nakatutulong din po, lalo na kung English po, yung mga talatang ipinupukol po natin, medyo magandang bagay po, mga kapatid, na nakakatulong po sa aking pangangaral. Pero Tagalog, English, pansinin niyo po, ang talagang naging kaugalian po at gawi ko po because that is my commitment to preach nothing but the Word of God. Huwag tayo madadala doon sa mga impressive na pagsasalita na dahil po ang gaganda ng aklat na binasa, puno ng mga wisdom of men, 'di ba? Mga quotations na hindi na sinilip kung may mga ilang bagay po na masasabi tayo. Yung iba po, meron po akong example at kung sakali nagamit nyo ito, wala po akong ibang intensyon, kundi medyo pag-isipan lang po natin. Ang sabi, pagka binebless daw po ng Panginoon ang ating buhay, if God is blessing you, raise the standard of your giving, not the standard of your living. Pagka pinakinggan mo, gandang pakinggan at magiging negatibo ka pa sa mga umaangat ang buhay. Pero mali. Kasi ang Diyos natin, nag-aangat ng standard ng living po natin. Iniaangat po ng Diyos. Dati po, ano po ba mga isinusuot natin? Dati po, ano po ba yung mga sinasakyan natin? Dati po, ano po ba yung cellphone natin? Hindi po masama na itinataas ng Diyos ang antas ng buhay natin. 'Di ba? Ang masama lang po, yung buhay mo lang, yung antas ng buhay mo, yung lifestyle mo lang ang umaangat, pero yung giving mo, yung spiritual responsibility and accountability mo, hindi umaangat. So kaya kapag tinignan natin, if we really want to be biblical in nature ng ating pong quotation and proclamation, when God is blessing you, siguro mas tamang sabihin, do not just raise the standard of your living, but also the standard of your giving. Di ba? Kasi ang Diyos po nagpo-promote at ang promotion ng Diyos, hindi lang po sa position. Ang promotion ng Diyos, maging sa possession. Di ba? Wala namang masama na kapag pinagpapala ka ng Diyos, medyo masasabi po nating, di ba? Kasi gusto ng Diyos, maiangat mo rin ang patutuo mo. Ay, dati, nakatira lang to sa barong-barong. Di ba? Ngayon, konkreto na tinitiran. Iba talaga pag nag-serve sa Panginoon. Iba talaga kapag ka nagtapat sa Diyos, pagpapalain ng Diyos. Inaangat din ng Diyos yung antas ng buhay natin para maging testimony. Ang masama, yung umangat ang antas ng buhay para maging mayabang. Hindi po masama na pagpalain. Hindi masama na umangat ang antas ng ating buhay. Di ba? Kasi kapag po nakinig tayo sa mga ganyang quotation, nagiging negatibo ka kapag medyo gumaganda buhay ng kapwa mo eh. Hindi po ba? Kita mo yan. Ngayon, dati, ganun lang, okay na sa kanya. Ngayon, tingnan mo, ang ganda ng sasakyan niya, ang ganda ng damit niya, ang ganda ng... Mga kapatid, kapag po inalam natin, ang dapat iisipin natin, ano ba sabi ng Bible? A faithful man shall abound with blessing. May aalis yun po ba sa blessing na pati antas ng buhay, iniaangat ng Diyos? Diba? Give and it shall be given you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall man give into your bosom. For with the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. So sabi po, pag faithful ka, mananagana ka sa pagpapala. Sabi po, pagka-giver ka, talagang aapaw ang pagpapala mo. So meaning to say, ang blessing ng Diyos, nag-aangat din ang antas ng buhay natin. Kaya ang mas maganda po sa idea ng quotation, para hindi po nagiging negatibo yung iba, pag pinagpapala yung iba, when God is blessing you, okay? Don't just raise the standard of your living, but also the standard of your giving. Masama po yung inangat ng Diyos yung antas ng buhay mo, pero yung antas ng pagbibigay mo, hindi umaangat. Example ko lang po yan, kasi minsan tayo po, forward ka agad, pagka nakakita sa FB ng mga quotation, aralin naman natin kung ang Biblia ba sang-ayon po doon. So that is the good thing about Ezra. Ang sinaliksik niya, kautusan ng Panginoon, para gawin niya ito at yun ang i-proclaim niya. Diba? So ganun din po tayo. Ang katwiran ko lagi, ba't ako magdadadaldal ng lahat ng gusto kong sabihin? Tagapagturo ako ng salita ng Diyos. Ang dapat itinuturo ko salita ng Diyos. Hindi po talaga ang idea nito, ang ating basis ay yung intellectuality at yung pong mga masasabi po nating ganda ng mga salita. No! Word of God, yun ang dapat isi-share, mga kapatid.
So napakahalaga na ito po'y mabigyang pansin po natin. So we can say that his message was scriptural, diba? His mission was spiritual. Yung intention niya, di po ba? Ang mission po niya, spiritual, mga kapatid. Diba? Magandang mag-share ng maraming bagay. Pero the best na ang sinishare mo, salita ng Diyos. Ang sinishare mo, yung mga masasabi natin, kautusan ng Panginoon. Spiritual ang dapat sentro. Yan ang mission natin, spiritual. Hindi po tayo yung prosperity gospel. Hindi tayo against na umaangat ang buhay. Hindi tayo against sa mga materially pinagpapala. Pero hindi po ang ministry at ang mission natin nakasentro na pagpapalain ka, yayaman ka. Hindi po yun ang ini-offer natin sa tao. Ang ini-offer natin sa tao, para bang Peter and John, silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So what we would like to share is the spiritual blessing, the spiritual message. So dapat yun po, mga kapatid, ang mission po is spiritual. Kaya po kung wala man po kayong magandang building, hindi ko sinasabi, nasasabihin po natin, hindi na kailangan yan. Ang sinasabi ko lang po, kung ang usapan ay misyon, kung ang kalooban ng Diyos, nagtitipon lang kayo. In fact, ganyan po kaganda ang ginagawa ng Panginoon. Ang Paris hanggang ngayon, wala pang kanilang sariling lugar. Pero binigyan sila ng Panginoon ng po pwedeng marentahan na lugar. At makikita nyo po, hindi naging hadlang na wala silang lugar para mag-grow yung mission. The mission is growing because it is spiritual. Diba? So napakahalaga po na ang sentro sa usapan ng misyon. Kaya sa mga missionaries, wag naman po ang motivation natin material, wag ang motivation natin financial. If you really believe na tinawag ka ng Panginoon, then just obey and God will be the one to provide for you. Just keep on, continue on. And his ministry, I can say, was successful. Diba? His message was scriptural. Okay? His mission was spiritual. And his ministry was successful. Mga kapatid, ginamit po siya ng Panginoon para spiritually ma-restore po ang bayan. So, yun po ang gusto ko maging highlight sa story po ni Ezra. It is more on spiritual restoration, spiritual revival. So binabalance natin. Sabi ko po sa inyo kanina, hindi po masama na materially, financially pinagpapala tayo. Pero hindi yan ang kasentrohan ng lahat. Dapat above all, yung pong spiritually pinagpapala po tayo. And then, it is good na sa pagtuklas natin ng kautusan ng Panginoon, again, our text is very clear, the good pattern and example set by Ezra. Ang sabi po, for Ezra had prepared his heart. Preparation, pursuit, to seek the law of the Lord, practice, to do it, and then proclamation, to teach in Israel stature and judgment. Hindi ba consistent po? Yan ang susi para tayo po ay maging matagumpay. Ang sabi po ng Psalm chapter 1, but his delight is in the law of the Lord. Verse number 2, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate at night. Seek the law of the Lord. Amen? Seek the law of the Lord, mga kapatid. And then show, ipakita po natin, then share, ibahagi po natin. Napakahalaga po nitong tinatalakay natin sapagkat sabi ko po, ang marami po in seeking the law of the Lord, nahandoon lang po sila sa umaalam. Maganda po na ma-reach natin, yun tayo po ay nag-a-apply ng kung ano po ang salita ng Diyos at dumating tayo sa punto na ito po ay ating na ipoproclaim, na ito po ay ating na isi-share. Diba? But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ano po ang resulta? Success! Verse number 3 ng Psalm chapter 1. Diba? And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. So makikita nyo po na yung ministry niya naging matagumpay, mga kapatid. What I mean to say, the task of God, the will of God, sa buhay po ni Ezra, naging matagumpay po ito. Kaya pag message ang pinag-uusapan, tiyakin nyo, scriptural. Kung mission ang pinag-uusapan, tiyakin nyo, nakasentro sa spiritual. Hindi po sa material. Hindi prosperity gospel, mga kapatid. So don't get me wrong. Again, if God is blessing you materially, hindi masama yan. It is not evil
If God is blessing us materially, financially, hindi po evil yan. In fact, pwedeng maging patotoo yan ng kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. But listen, hindi dapat yun ang sentro mo. Dapat sa usapang misyon, nakapokus pa rin tayo sa spiritual. Hindi yung mga support na makukuha, mga kapatid. Kaya nga po sinisikap natin, 'di ba? Na tayo po sa mga misyon na ginagawa natin. Like kay Pastor Jabez po, members, umasa na kayo na talagang mag-i-invest tayo spiritually sa misyon doon po sa London, sapagkat para po si Pastor Jabez ay makapag-apply ng religious visa at makapag-ministeryo po ng maayos doon sa London. Members, hindi po kung sino-sino iniisip ko. Una, ang Panginoon. Pangalawa, tayo po mismo. And if the Lord will touch the heart of the other people, so blessing po yan. Pero malaking halaga po ang gagastusin natin para po kay Pastor Jabez, para doon sa misyon, doon sa London. And I am willing, mga kapatid, na hindi lang ako tagapagturo. Gusto ko rin pong maging bahagi, mag-invest para po sa spiritual na bagay. At yan po ang mission. Kaya yung pagsuporta nyo po sa mga missionaries, spiritual po yan. Hindi nyo po sinusuporta ng missionaries para pagpalain lang kayo. Mga kapatid, alam nyo po, in supporting missionaries, in supporting the mission, pagpapalain kayo. But make sure, hindi yan ang sentrong motibo po natin. Yan po yung outcome, yan po yung result ng ating pong pagtulong sa misyon. Pagpapalain tayo, but make sure na hindi yan ang sentro po natin. Kaya po sa mga missionaries, ang pananawagan ko po, wag naman pong ipakita natin sa mga tao na ang parabang susi para makaganap tayo sa misyon, kailangan talaga managana tayo financially. No! Trust the Lord. Sunod ka lang sa Panginoon, makikita mo susunod yung provision ng Panginoon. Sapagkat pag tinawag ka ng Diyos, talagang pagpapalain ka. Nung nagpastor po ako, hindi ko po inaasahan na yung mga nararanasan ko ngayon, mararanasan ko. Nakita po ng Panginoon at ipinakita po ng inyong lingkod na mula po doon sa amin pong kalagayan na tinawag kami ng Panginoon. Lahat ng hirap, tiniis po namin yan. Lahat ng training, areglado lang po sa amin yan. Dumarating sa punto na tinutokso kami ng kaaway para mag-quit. Pero nagpatuloy lang po kami. At sa naging pagsunod namin, hindi ito ang motibo, hindi ito ang motibasyon. But I can say that the Lord is really great and wonderful. Hindi po pwedeng mas higit pa ang tao sa Kanya. Pag nagtapat ka sa Diyos, pag naglingkod ka sa Diyos, aangat ng Diyos, pati ang buhay mo. Pagpapalain ka upang maging pagpapala ka sa iba. Kaya mga kapatid, meron kang maisishare ngayon. Amen? Meron kang maisishare. So, importante po ito. Amen? Ang kanyang mensahe ay scriptural, ang kanyang misyon ay spiritual, at ang kanyang ministry ay successful. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, 'di ba? Nung kanya pong ipagpatuloy yung sinimulan po ni Moses. Joshua 1:8, ang bilin niya, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Very consistent po. Kaya mga kapatid, seek the law of the Lord. Amen? Seek the law of the Lord. Kaya ngayon pong umaga, umaasa po ako na muli po pinagpala po tayo ng Diyos. At nawa, doon sa presentation natin, nakikita natin yung balance nung biblical perspective on how to, 'di ba? Treat everything sa dealings ng Panginoon sa atin. Huwag tayo magnenegatibo pag kami mga pinagpapala. Pero wag ang maging motibo natin ay ang material na pagpapala. Let us always consider this great pattern of Ezra. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach in Israel statutes and judgment. Kaya iyan po ang pagsisikap naming mga tagapagturo na para may impact ang aming pagtuturo, nawa hindi po mahiwalay ang preacher sa kanyang preaching. Amen? So, ganun din po tayo. Christian, don't just share. 'Di ba? Show it. Wag ho kayong share lang ng share. Yung pagka nakikipag-usap tayo, talagang, 'di ba? Eager na eager tayo. Share tayo ng share ng kung anong bagay. Baka mamaya po pagka binalikan tayo, nasaan sa buhay mo yung sinishare mo? Ikaw ba, nagagawa mo ba yan? Well, I hope na ngayong umaga, binusog tayo ng Panginoon sa ating almusal. Sorry po, nahaba ng konti, pero I know na may dahilan ang ating Panginoon. Sige po, let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe namin na pakinggan.
Thank you, Heavenly Father, for this ministry. And thank you for allowing us to serve you through this ministry, O God. I pray, O Father, that you will continue to help each and every one of us na hindi lang kami maging hearer, kundi maging doer. And Lord, please, may we consider others sa amin pong naging pagkakatuto. Nawa, lagit-lagi, simulan namin ang lahat sa pagiging handa ng aming puso, na ang amin talagang layon, nais, at ang pinaka-goal ay ang hanapin ang iyong kautusan, ang iyong kalooban, at ang gawin po ito sa aming buhay, at ang ituro po sa iba ang amin pong mga natutunan. Thank you so much, Heavenly Father. Bless each and every one of us, O God. Purihin po ang iyong pangalan. Pagalingin mo po ang mga may karamdaman. Palakasin mo po ang mga may panghihina. Panatagin mo po ang mga may kaguluhan. Bigyang kagaangan mo po ang may kabigatan. Solusyonan mo po ang mga may problema. Katagpuin mo po kaming lahat, O aming Diyos. Muli po, maraming salamat aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.